Pupunan niya, ano ginawa ng ama? Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Abay, nasa sinapupunan ng Diyos pinanganak mismo ng Diyos Kaya pala tinatawag siya sa Biblia, ang anak ng Diyos, mismong ang Diyos, mula sa kanyang sinapupunan, ipinanganak niya si Kristo. Kaya hindi dito nag-umpisa sa lupa si Kristo Anong umpisa niya? Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ako'y napakaliwanag pa sa sikat ng araw ito Pagpasok niya sa sanlibutan, hindi pala siya dito nag-umpisa. Alam mo kung bakit? Sabi, pagpasok niya sa sanlibutan, ang sabi ni Kristo, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Meron na pala siyang dinat ng katawan sa sanlibutan. Alin yon? Yung ipinaglilihi ni Maria. Yun ang katawang tao ni Kristo. Pero siyang Kristo, hindi dito sa sanlibutan nag-umpisa, pumasok siya rito. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang inihanda sa kanya ng Diyos. Kaya pagdating niya rito sa sanlibutan, meron siyang isang katawang nakahanda, laman. May laman at buto, katawan tao. Ano ngayon ang sabi ni Juan? Basahin natin ang 2 Juan. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Kita mo, ang mandaraya at Antikristo, yung hindi nagsasabi na si Kristo'y napariritong nasa laman. Bakit? Kasi, para makarating dito si Kristo, gumamit ng laman, ang vehicle, katawan tao. Kaya dapat ipahayag mo na parito si Kristo nasa laman. Hindi mo ipapahayag na si Jesucristo na paritong laman. Ang laman, tao. Siya, naparitong nasa laman, nagkatawan tao. Yung salitang naparito, hindi siya taga rito. Naparito lang siya. At nung pumarito siya, may isang katawang nakahanda. Yung katawan na yon, laman. May buto, may laman. Napapagod, nauuhaw, tinuli. Yung katawan na yon, yun ang nakahanda sa kanya. Naparito siya. Ibig sabihin naparito, hindi siya rito galing. Yung laman, taga rito sa lupa. Dito sa lupa, ginawa yun Nilalang na Espiritu Santo yun Pero yung pumasok dun sa laman, hindi galing sa lupa, galing sa Ama. Yung Espiritu na yon, yung bugtong na anak ng Diyos, na nasa kalagayang Espiritu, nasa kalagayat anyong Diyos, nasa anyong Diyos, hindi niya inaring karapat dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito, naganyong alipin, nakitulad sa tao. Bakit? Sumakay sa katawan tao, naparitong nasa laman. Kaya yun ang pinapangaral ko. Si Kristo hindi laman, naparitong nasa laman, hindi siya taga rito, galing siya sa langit, galing sa sinapupunan ng Ama, nagkatawan tao rito sa lupa. Yun ang pinapangaral ko. Dapat ang ituro, siya kinaparitong nasa laman. Hindi siya talaga laman. Naparito siya, may iba siyang pinanggalingan. Galing siya sa langit, galing siya sa Ama, mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Diyos. Nung maipanganak na siya sa Espiritu, isinugo siya sa lupa, nagkatawan tao. Kinuha niya yung katawang nakahanda para sa kanya. Kaya siya'y naparito sa lupang nasa laman. Kita mo? Yan ang aral na totoo, kapatid. Napakaliwanag ng Biblia. Alam mo, si Kristo galing sa sinapupunan ng Diyos, parang si Eva galing sa tadyang ni Adan. Paano mo sasabihin si Eva ay kalabaw? Yung mga pinagbabasa mong talata, pinagsasabi mo, wala naman nakalagay doon na si Kristo'y taon-tao na ipinanganak na tao na nag-umpisa rito sa lupa, na ipinanganak dahil 2 lalaki at babae nagsiping. Wala naman ganun
Ang nasa Biblia, galing siya sa langit, mula sa sinapupunan ng Ama, nagtamo na siya ng kaluwalhatian, bago pa nilalangan sa libutan, nagpakababa lang siya, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos, pagkatapos nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao, nandito siya sa lupa, na sumakay siya sa katawang laman, naparito siya sa laman, naparito siyang nasa laman, hindi siya naparitong laman, dahil hindi naman pwedeng pumarito siya, galing sa langit ang laman. Wala namang laman sa langit. Dahil ang langit ay spiritual doon. Ang laman dito sa lupa. Naparito siyang nasa laman kasi may inihanda ng isang katawan sa kanya bago pa siya naparito. Yan ang katotohanan, kapatid. Si Kristo'y anak ng Diyos, bahagi siya ng Diyos, kaya ang pagka-Diyos ng Ama nasa kay Kristo rin. Ang katunayan, sa Colosas, ganito ating mababasa sa 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa laman, doon sa katawan na ipinanganak ni Maria, nananahan doon ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Nakita mo? Yun ang sagot ko sa iyo. Sa pagdalo mo at sa iyong pagtatanong. Pwede pong follow-up question, sir. Okay. Batay po dun sa mga sinabi po niya. Kasi po, kung dun po sa binasa niyo kanina na sa Pilipos po sa 1:7 po, sinasabi po ninyo na ang Panginoong Kristo ay kapantay po ng Panginoong Diyos, lalabas po dalawa na ang Diyos. Lalabas na po yun sa aral ng Biblia, batay po sa pagtuturo ng Panginoong Kristo at ng mga apostol, kahit na rin po nung binasa ninyo kanina, paano po tayo magkakaroon ng buhay na wala ng gano'n? Diba? Alam mo, kapatid, mali lang ang analysis mo. Nasabi mo, lalabas dalawa ang Diyos, no? Lalabag na yun sa aral ng Biblia. Walang aral ng Biblia ang lalabagin kung dalawa ang Diyos. Kahit nga marami, wala naman lalabaging aral eh. Iisa ang Diyos Ama. Iisa yun eh. Hindi naman pwedeng maging dalawa yun eh. Yung Ama na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Sabi ni Pablo yun eh. Sa atin may iisang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya lahat ng bagay. Nagpapakilala na sa pagiging Diyos, iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Pati nga si Kristo galing sa Kanya eh. Talagang iisa yun, wala naman tayong tutol dun eh. Ngayon, kung halimbawa, Diyos si Kristo, lalabas dalawa na ang Diyos. Bakit magiging dalawa? Galing siya sa Ama. Di ba? Bahagi siya ng Ama eh. Pakinggan mo ha. Mateo 19, ganito ating mababasa sa versikulo 4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung bang mag-asawa, ilan ba? Kasi galing si Eva kay Adan sa tadyang ilan ba sila? Di ba dalawa sila kung tayo bibilang? Sa bilang ng Diyos, isa lang sila Hindi sila dalawa kundi isa, sabi ng Biblia. Sabi ng Diyos yun O ngayon, sabi mo, lalabas dalawa na Diyos. Tayo, sa atin tayong mabibilang. Pero kung ang Ama ang bibilang at si Kristo, ano sabi ng bilang? 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Matututulan mo ba? Isa lang naman hindi naman nalalabag yung arithmetic mo. Kung arithmetic ng Diyos ang gagawin mo, hindi naman nalalabag Sabi ni Kristo, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Di ba? Iisa naman talaga sila Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Gaya rin naman ni Eva, galing sa tadyang ni Adan. Kaya kung sabihin mang yung mag-asawa iisa, ano naman ang mali ron? Wala naman problema, kapatid. Kahit nasabihin mo pang dumami ang Diyos, nilabag? Kahit dumami pa ang Diyos. Basahin nga natin ang 82:1 ng awit. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y